His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Sing forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Yes, Lord. Sing to you forever. And we want to worship you, Lord God. We want to be near you, Panginoon. We long to be in your presence, oh God. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Yes, Lord, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go, Lord God. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. And you are our desire, Lord God. You are my desire. And no one else will do. No one else will do. Nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me, Lord God. Help me find a way. Bring me back to you. Bring us back to you, Lord. You're all you're all I ever needed. You're all I want. Yes, you're all I want, Lord. Help me know you are near. Lord, you're all that we want. You're all I want. Yes, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are
Jesus. Help me know that you are near, Panginoon. As the deer panted for the waters of my soul, long after thee, you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. My strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are my real joy giver, and the apple of my eye. Yes, you alone, Jesus. Alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Yes, you are my friend. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than any. Yes, we love you, Lord God. You alone. Alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Yes, you alone. You alone are my heart's Lord God, you alone desire, when I long to worship. One more time, you alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship. Yes, you alone. You alone are my heart's desire, when I long to worship thee. Yes, Lord God, you alone is our heart's desire, Panginoon. And we long to worship you, Lord, years ago on that cross. When you choose us instead of yourself, Lord God. Noong mga panahon na pinahirapan ka, imbis na po kami, Panginoon, pinili niyo po kami.
Dahil ganun po ka laki ang pagmamahal niyo sa amin, Lord God. Ganun kadakila ang pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. That you chose to be. At wala po kaming ibang magagawa kundi sumunod po sa inyo. Lumapit sa inyo, Lord God, because without you, we are nothing, Panginoon. Kung patuloy kaming mauuhaw na parang mga tupa, parang mga usa. At kayo lamang po ang makakaalis nito, Lord God, wala na pong iba. Kaya ngayong hapon, Panginoon, lumalapit kami sa inyo ng buong puso upang maibsan ang pagkauhaw na ito sa iyong mga salita, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat po, Lord God. Dahil pinili niyo po kami. Pinili niyo po kaming iligtas. Maraming salamat po. We give you all the praise, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Test. Magandang hapon sa ating lahat. At magandang hapon din naman. At gayon din sa sa ating mga online brothers, sisters in different places. So we're here. I'm so glad that we can worship and be fed from the Word of God. Okay. So ang ating pong tatalakayin ay nabablock ba yung view? Siguro tabi na natin, ano? Baka hindi ko na kailangan. Sana hindi ko na kailangan. Yan. Okay, ang title po ng ating message ay Into His Presence o sa piling niya. Okay. So may mga i-flash lang ako mga ilang verses. Yan, okay. Meron ba ditong verse na favorite nyo? Alin dyan yung parang favorite nyong verse? Siguro yung Psalms 27, ano? Sabi dito. Pero unahin ko muna yung James 4:8. Draw near to God, and He will draw near to you. Okay, tapos dun sa next verse, Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So halos pareho nung theme nung James 4:8. At yung third verse, ito yung personal. Sino yung may favorite verse dito? Ito na, basahin natin. Siguro sabay-sabay tayo. One thing I have desired of the Lord, I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Beauty of the Lord, inquire wisdom. One thing. Of all, so many things, there's only one thing. Ang sabi ng verse, ang ganda, no? Ano yan? To dwell, to dwell in the house of the Lord. Di ba napaka-ideal nung mga verse na yan? Ang malungkot lang, sa totoong buhay, hindi ganun. Wow, bigla na lang naging negative yung statement ko, di ba? Sabi nga, para ang isang Kristiyano ay mapalayo sa God, isa lang ang gagawin niya. Ano yon? To do nothing. Go with the flow. After ilang days, hindi mo alam ang layo-layo mo ng kay God. Because you do nothing. Do you agree with that? You know why? Because sabi sa Bible, draw near to God. Hindi niya sinabing drift near o drift to God. Walang ganon no? Because drifting is going away from God. Tama ba? Yung bangka, inilagay mo sa isang ilog, anong magiging natural niyang tendency? Aano din siya, palayo. Siguro doon sa Pampang.
Yan. Because sa Bible, hindi sinabing desire God. Ang sabi doon, draw near to God and He will draw near to you. Naalala nyo si Lot, yung pamangkin ni Abram. Abram pa, no? Yung hindi pa siya Abraham noon. Siya ay, naghiwalay sila ng landas. Sabi ni Abram, ako dito sa Canaan. Sabi naman ni Lot, sige, doon ako sa Patag City. Sa ano yun? Genesis chapter 13. You know, after one chapter, nung nagkagulo na sa Sodom, nag-rescue yung angel. Alam mo kung saan napulot si Lot? Nasa loob na siya ng Sodom. Dati nasa labas eh. Pero, bigla siya napakasok doon sa loob. You know why? Nag-drift siya eh. Pinadpad papunta doon sa loob. Attractive yung Sodom, di ba? Okay. Katulad din ng isang airplane. Nakakita na ba kayo ng airplane na nag-i-stay sa alapaap? Kailangan niya ng gasolina. Pag nawala ng gasolina yun, ano ang tendency? Of course, alam na natin. So it needs fuel. About hot water, kanina nagkakape siguro kayo, no? Bakit nyo tinatakpan ng kape? Dahil gusto nyo mainit. So time cools down coffee or water. So time is not a friend of hot water, right? Hindi yung panahon lang yan. Habang tumatakbo ang panahon, lumalamig ang tubig, right? So it needs fuel. At ganun din ang kotse. Tumatakbo ba ang kotse? Kapag ang paa mo ay inaangat mo sa gas, kailangan nakatapak palagi yung gas, di ba? Para bumilis yung kotse. So that gas, that fuel, those are what we call intention. It is intention that we need to draw near to God upang manatili ang speed natin kay God, ang hit natin kay God. Kailangan tayo ay may intention. Ano ba yung Tagalog sa intention? Evelyn? Hangarin, layunin, pagnanasa, ano pa? Intention, no? Okay, may decision kang ginawa eh. Yung mag-asawa dito, okay, ilan dito yung mag-asawa na ng 5 years na? Okay, wala pa, mga bagong kasal, ano? Okay. Hindi, I know you're more than 10 years. Pero palagay nyo, accidentally, na-develop yung closeness nyo? Di ba may intention? Kaya nga kayo may date, kaya nga kayo may birthday greetings. See, with God, it must be sought after daily by Charles Stanley. Sabihin, hindi basta nangyayari yung, close na kami ni God. Dapat araw-araw, inaano mo yun. Para mo nililigawan si Lord. No? Parang yung gusto mong lumaki yung katawan mo, pagising mo ba isang araw, mayroon ka ng 6 packs? Ano yung DDID? Ano yung first D? Desire. Gusto mo ba talagang mapalapit kay Lord? Pangalawa, ano yung next D? Decision. Okay, simula bukas. Okay, wag mo na ngayon kasi mabibigla ako eh. Bukas na. Talagang wala akong gagawin kundi isipin pa paano mapalapit. Discipline. Okay. Yung pagising mo, nandiyan ang Bible sa tabi mo. Okay, nagsiset ka ng alarm. Alas 5, mag-quiet time ako. Okay, saan ka pupunta? May space ka. Pwede namang Beyonce. Beyonce ba tawag doon? Beyonce. Or worship song. Pero hindi pwedeng, bahala na kung ano yung tumunog. Mamimili ka talaga eh. One that feeds your flesh or one that lifts your spirit. Tama ba, Brother Al? It's your decision. Next is heart. So, hindi mo ginagawa ang mga bagay parang robot. It is with your heart motives, di ba?
This is to please God. This is to please God. And mouth, speak words that align with the Word of God. Kung minsan, yung sinasabi natin, hindi mo makikita, walang verse na ganun. Di ba? Yung, saan natin makikita yung verse? Wala, tumaya ka lang, pagpapalain ka. Dapat naka-align talaga yung sinasabi natin sa book o sa Word of God. At ang isa sa pinakamagandang tip natin makukuha ay build rhythm. In short, ano yung rhythm? Constant. Pagising mo, anong susunod na mangyayari? Okay, susunod, may mangyayari. Yun yung rhythm. Good habits or bad rhythm, di ba? Hindi siya yung bukas iba, sa makalwa iba, so walang rhythm, no? Okay. So, bibigay tayo ng ilang example. Ano yung drawing to God, negative and positive. Okay, first example ay si Samson. Okay? Si Samson ay walang personal discipline. You agree with me? Kasi siya sa race, palagi siyang sumusubo sa danger eh. Tinetesting niya yung Philistine. Palagi niyang pinagmamalaki yung anong binigay sa kanya ni God. Pero hindi niya namalayan, umalis na pala yung spirit ni God sa kanya. Nawala na siyang lakas. Next is si King Saul. Ano naman ang problema kay King Saul? Walang rhythm of obedience. Di ba? Minsan sumusunod, minsan hindi. Pero nung nagpapanik na siya, sino yung matagal dumating? Si Prophet Samuel. Sabi niya, naku, 7 days na, nag-aalisa na yung mga soldier ko. Naging high priest na siya. At dahil doon, sabi ni Samuel, dahil sa iyong ginawa, nawala ang kingdom. Nawala sa iyo ang kingdom. Biro mo, no? Disobedience, nawala ang kingdom. At kilala niyo ba si Dimas? Ito yung isang partner ni Paul, Dimas. Tapos sabi doon sa talatang bumanggit sa pangalan niya, sabi ni Paul, at siya ay umalis, forsaking me, for he was in love with this present world. Kumbaga na-attract sa mundo. Pero mga partner niya sa mga ministry, bigla na lang nawala. But we have also a positive example. Number 1, si Daniel. Anong merong prayer? Tama ba? At siya ay nanalangin 3 times a day, nakaharap sa Jerusalem, at nung siya ay tinakot na siya ay papakain sa mga leon, hindi pa rin siya tumigil. Tuloy-tuloy pa rin. Prayer. The prayer used in the Greek word, hindi ko maalala pero ang sabi doon, it's not simple asking something from God. It's communion with the Father, devoting in worship to God, na dapat mangyari sa buhay natin. So, we have just finished the first shift. So, second shift. Sabihin, shift means changes. May pagbabago sa ating daily lives, no? Okay. So, nag-decide ka na, okay, starting today, I am intentionally seeking after God. Nag-decide ka na. But when you start to embark in drawing near to God, ano yung mangyayari? Palagay nyo. Okay, ang bigat pala nitong mic, ano? Okay. Ang mangyayari ay, katulad ng isang baby, toddler, na nag-aaral na lumakad. Anong nangyayari sa toddler? Nagmamaraton na ba agad siya? Tutumba. Mas marami yung tumba kesa yung straight. Ganon din, mas marami ang success story, mas marami ang failure ng isang Kristiyano na nag-decide na intentional kay God kaysa dun sa kanyang success. Pero, gumaganda yan as he goes along. Paunti ng paunti yung bagsak niya. Okay? Ngayon, magkakaroon siya ng discernment. Ano ba to? Condemnation or conviction? Kasi sabi ni Lord Jesus, when I live, I will send the advocate to convict you
of the sin, righteousness, and judgment of the world. Yun yung sinasabi dito na conviction. So, i-distinguish natin yung condemnation over conviction. Okay. Condemnation, when you fail, it attacks your identity. Okay, ayan na naman, sablay ka. Wala ka talagang kwenta. Ganyan ka naman palagi, wala ka ng pag-asa. That's condemnation. Pero ang conviction is, naku, hindi maganda yung pagkakasagot mo sa boss mo. Siguro kailangan mag-sorry ka sa boss mo. Specific. Hindi inano yung pagkatao mo, kundi may yung ginawa mo, in-specify ng Holy Spirit. O kaya, mukhang magsama yung pagkakasagot mo sa nanay mo. Siguro kailangan mag-sorry ka sa kanya. Hindi yung pag-condemnation, ang tigas talaga ng ulo mo. Wala ka ng pag-asa. Lalaki ka ng parang yung pagkatao mo na yung di ba? Ang dinadown niya. Okay, what else? Ang condemnation, iiwanan ka ng hopeless. Bagsak ka. Pero yung conviction, matapos kang magkaroon ng reflection, iiwanan kang may pag-asa. Okay. Magsisisi ako kay Lord. Si Lord naman talaga ang na-offend ko eh. Tapos sunod na yung nanay. Then after that, ibibigyan ka ni Lord ng refreshment, second chance. Okay. Then yung conviction, yung condemnation, will bring you to remorse. Remorse. Yung ang lungkot-lungkot mo, emotional. Ang maganda example dito, si Judas. Naalala niyo si Judas? Naku po, pinagkahanulo ko yung inosenteng tao. So, anong kaduluduluhan niya? Hindi naman siya nagsisi. Anong ginawa niya? Sinusoli niya yung reward dun sa mga Pharisees. Sabi nung, ano yung namin yan? Kasalanan mo yan. So, anong nangyari? Suicide, di ba? Ang ending niya is desperation, di ba? Despair. While ang conviction will bring you to repentance. Di ba? Para bang may a moment or reflection, then karoon ka ng change of mind, at saka nagkakaroon ka ng pagbabago ng heart. You leave your sin and turn towards God. So, at least meron tayong clear na yung condemnation against conviction, tama? So, ilang quotation? Sabi rito, Satan calls you by your sin. Tama? God calls you by your name. Di ba? Loser. Pag ganun ang tawag sa'yo, ano yon? Hindi Holy Spirit yon. Kasi tatawagin ka ng Holy Spirit by the name. Zacchaeus. O kaya si Jacob, gagawing Israel. Di ba? Ang daming pinalitan ni Lord ng pangalan. Si Cephas, ginawang si Peter. Tinatag niya yung faith, no? When God convicts you, it's because He loves you. When Satan condemns you, it's because he fears what you'll become. Kaya ang atake sa atin ng Diablo, walang puknat kasi takot siya na si Brother Ram ay magiging great worship leader at evangelist. Takot siya doon eh. Nakikita niya, naku, may potential si Brother Ram, ang puso niya okay na okay. Kaya inaabangan niya, kailan kaya ito magiging neutral or lukewarm. Di ba? Kaya, the Lord never calls us to be a failure. Di ba sabi nga sa Isaiah, though your sin is like scarlet, I will make them as white as snow. Come, let us reason together. Sabi sa Isaiah, di ba? Yun ang heart ni... Okay, ngayon, ang bilis. Yan. Ang kasunod doon ay, magre-repent ba ako? O itatago ko na lang? Magkukonfess ba ako o mananahimik? Kasi dalawa naman ang choice mo eh. Na-convict ka na, aaminin ko ba publicly or quiet lang? Sabi sa Psalms 32, 3-5, when I keep silent, ang sabi ni
My bones is wasted away, and I groan all day long. Naramdaman nyo na ba yun? Yung parang kang nilalagnat, pero wala ka na masakit. Tapos nanginginig yung buong katawan mo. Why? Because there's a hidden sin. Alam mo, may kasalanan ka, pero ayaw mo pa. Ayaw mo pang mag-confess. Siguro, ano yan, common experience sa atin. So, kasi nagra-rational eh. Ano big sabihin ng rational? Hindi, kaya naman ako nag-alsa ng boses kasi na-provoke ako eh. Inano ko eh, yung sinagi, yung sugat ko, siya may kasalanan. 10% ang kasalanan ko, na kanina yung 90, nasa kanya. Pero mahalaga ba sa Holy Spirit yun? Hindi mahalaga kay Holy Spirit ang excuse. Ang tinitingnan niya ay ang puso natin. Humility. True repentance is composed of 4 R's ba? Ganda, no? 4 R's. Number 1 R is recognition of sin. Nagkaroon ng conviction. Next R is remorse over sin. Nagkaroon ka ng godly sorrow. Third R is rejection of sin. May forsaking. Ayoko na yan. Hindi ko na ulitin talaga yan. Pexman. Okay? Okay. Tapos, return to God. Restoration. Okay? Misa, di ba naramdaman mo yung parang nahihiya ka talagang tumingin kay God? Minsan, ayaw mga tumingin sa mirror eh. Kasi pag tingin mo sa mirror, makikita mo si God eh. Di ba may ganong reflection? Yung spirit mo, nangungusap sa'yo. Pero this time, Lord, I come back to you. I'm sorry. It's my fault. Okay, sabi rin sa isang quotation, he who covers his sin will prosper. But whoever confesses and forsakes them will find mercy. Oo nga naman, ano mangyayari sa'yo pag nalagaan mo yung sin? Gano'n nakatagal yung pinakamatagal mong pag-aalaga ng sin? Na-realize nyo? Painom lang ha. Umabot ba ng 1 day? 48 hours? 48 days? Kuminsan may ganun eh. Sabi rito, you will not receive mercy. You will not prosper. Sabi ng Bible eh. Next quotation. Confession is not telling God what He does not know. It's agreeing with Him about what He already sees. Amen? Kaya ka ba nagko-confess? Baka hindi alam ni Lord. Lord, ini-inform lang kita. Naulit na naman. No. Before you even intend to do that, alam na ni Lord eh. Ito maganda, no? When you cover sin, God will expose it. When you expose sin, God will cover it. Ang ganda ba? Kapag tinatago mo yung sin, ano mangyari? Ilalantad ni God. Pag nilantad mo yung sin mo, tatakpan ni God. Paano nangyari yun? Naalala niyo si Achan? Achan, Joshua 7. Si Achan ay nag-luth. Kumuha siya ng mga ginto, magagandang baro, ng kaaway. Sabi ni God, huwag kayo kukuha dyan. Kahit isa, huwag kayong kukuha. Na-attract siya. Hinukay niya, ibinaon niya dun sa tent niya. Anong nangyari? Tinatanong sila, may sino dito ang nagganon? Sabi ni Joshua, sino? Walang umaamin. Hanggang sa, ang dulo nun, tragic. Yung buong angkan ni Achan ay pinarusahan ni God. In-expose ni God eh. Pero on the other hand, when you expose your sin, God covers it. Nung nagkasala si David kay Bathsheba, diba? Sabi niya kay Nathan, look, I sin against God. I sin against God. And sabi ni Nathan, and God put it away and you will not die. Pero ang bilis pagka
pagkahingi niya ng sorry, may ano agad eh, may sagot agad yung prophet eh. At of course, na ano yun, na siguro nalaman din ng buong, kaya lang, nag-repent siya bago siya na bulgar. No? Kasi, di ba, minsan meron tayong na-encounter, nagsisi public apology. Kasi nahuli. Pero meron din nagsisi, wala naman nakakahuli. Wala nga nakakaalam eh. Alin doon ang totoong repentance? Yung pangalawa. Di ba? True repentance isn't just turning from sin, it's turning toward the Savior. Hindi lang nagsisi, tatalikod ka sa kasalanan, papunta kay Jesus. No? Shift number 4. Okay. Okay na, nagsisi ka na. Pero bakit parang may guilty feeling ka pa rin? Parang may naiwanan. Sabi nga ni Jesus dun kay yung nahuli niyang adulterous woman, neither do I condemn you. Ano daw? Go and sin no more. Sinabi ng God, the Son, o Son of, sabi ni Jesus dun sa, pinatawad niya, okay na, kalimutan mo na yan, huwag ka na lang magkasala. Pero, we have to together and be trained together. Let's train. I will train you to be righteous. Guilt demands. Sabi ng So, yun po yung kaibahan ng grace. Tayo ay righteous na in Christ. Kailangan lang matutunan natin na lumakad ng righteous. Okay? Another quotation. Grace means that all your mistakes now serve a purpose instead of serving shame. Yung bang lahat ng kasalanan natin, under grace, mayroong purpose yun. Diba? Bakit ko ba nagawa yun? Bakit ba ganun ako? Bakit pa ganun? Yung pala, upang tayo ay lalong maturuan ng Panginoon sa area na yon. Diba? Naalala mo, ikaw ay napaka-igsi ng temper mo. Pero ngayon, bakit ibang-iba ka na? Napakahaba ng pasyensya mo. Kasi nga, yung past mistakes natin, ginamit ni Lord para sa kanyang training sa atin. Di ba? Grace, God's grace is not a license to sin, but the power to overcome it. So sabi nga sa Romans, aabusuhin ba natin ang biyaya upang tayo magkasala pa? Sabi nga, hindi nawa. Bagkus, ang kanyang biyaya ay magkaroon ng kapangyarihan tayo upang i-deny ang lahat ng unrighteousness. So in conclusion, grace is not passive mercy, it's powerful training. Okay? Last na ba? Okay. Fifth shift. Yan. So, normal ba na minsan nararamdaman mo, okay, nagsisina emotion mo ay hindi palaging high. Pero may times naman na ang taas-taas ng emotion mo. Di ba? Para bang, okay na ako, okay na, kaya ko na. Pero hindi yun ang basihan eh. Ang basihan dito ay feed on truth. Yung feeding from the Word of God. Yun ang basis ng ating when the Holy Spirit breathed upon the Word of God today and nangusap sa iyo at empowers you, that is the living Word. Walang fruits sa buhay natin. Kasi nga, ang kailangan natin, iluto yung bigas upang maging kanin. Okay? By the breathing of the Holy Spirit, empowering of the Holy Spirit. Okay, 3 quotations. I seldom feel closer to God than when I am reading His Word. Sabihin, whenever I read the Word of God, that's where I feel closer to God. Yung ba experience, di ba? Don't say
don't stay. God is silent when your Bible is closed. Di ba, kung minsan, ang tahimik naman ni Lord, wala man lang paramdam. Kailan mo ba huling binuksan yung Bible? Kasi nandun yung sekreto no? How open your Bible is. No? Ito ang ganda from R.C. Sproul. The Bible is the only book whose author is present every time it is read. Okay. Every time nabuksan mo yung Bible, yung author is parang gustong pumirma dun, di ba yung may ganon, yung book signing. Every time na you open His Word, the author is there, ready to breathe upon the Logos, the written Word. Ganda, no? So don't live on emotion. Right? Kulang ang H. Don't live on emotion. Live on Rema. Rema, yun yung you always ask the Holy Spirit to breathe on the Word. Kasi yung Word is written Word. Kailangan natin ng kapangyarihan buhat sa Banal na Espiritu. Okay, so let's read this verse for the second time. Siguro mas meaningful ito ngayon kaysa kanina, no? Kanina parang memory verse eh. Pero this time, basahin natin ng out of yung impartation ng Holy Spirit kanina, no? Number 1, draw near to God and He will prompting. Diba? Kasi as if we are drawing near to God, but it is God who is drawing us that we may draw Him, that we may draw near to Him. Nakuha niyo yung supernatural truth na yon. Diba? Kung minsan, ginagano natin eh. Teka muna, busy ako eh. Diba? Kaya mga kapatid, alam ko naman, ideally, gusto natin malapit si Lord, kay Lord. Sa Kristiyano, natural yun eh. Kaya nga lang, siguro kulang tayo sa discipleship, yung pinag-usapan natin. Maybe, in relationship with Christ. Diba? Gusto ni Lord, we draw near to Him, at definitely, sabi ni Don, I will draw near to you. Seek me, and you shall find me with all your heart. Today, respond to the Holy Spirit, gentle nudge. So, I will lead you in a short prayer. Okay lang ba mga kapatid? So, let's put our hands to our hearts and say this personal prayer silently. Amen, Diyos at aming Ama. Thank you, Father, O God, that you spend time to prepare this message just for me. 5 shifts, O God. I never figured this out on my own. Thank you for this opportunity and even for this time. Thank you for drawing me near to you, O God, and I draw near to you, Holy Spirit. Please forgive me for not knowing what it was. And now that I know, I repent and I want to draw near to you. Receive me, O God, through the Lord Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Okay, I want to lead you in a simple parang response, commitment. Okay, yung black line, ako yun. Kayo yung red line. It is extracted from Psalms 27. Tapos dito, sabay-sabay tayo. Nabasa niyo ba? Okay. Simulan ko na. Anong tanging iyong pinakamimithi? Ngayon ba o bukas lang? Bakit mo gustong manatili doon? Yan ba ang sigaw ng iyong puso?
Tayo pong lahat. Ang aming dalangin, Panginoon, ilapit niyo kami sa iyo. Amen. Wonderful. Okay, before I go, basahin ko lang yung questions. Yan. Kasi ito yung i-discuss nyo mamaya. Pero for the common understanding, ako na lang yung mag-explain. Tapos mamaya, i-explain na lang nyo sa grupo nyo. There are 3 questions. Number 1, sa 5 shift na tinalakay, yung binanggit nyo, no? Drifting, drawing, condemnation, conviction, concealing, confessing, grace, feeding, feeling, feeding. Alin ang pinaka nakarelate ka ngayon at bakit? So, yun ang sasagutin nung sa group discussion. Number 2, anong gawain o sitwasyon sa buhay mo ang madalas na nagiging dahilan ng iyong paglayo sa Panginoon? Yung napansin mo lang, kasi iba-iba naman tayo no? Pag palagi ka nakakapanood ng balita, pagkatapos parang ang layo-layo mo na kay God, nakinig ka lang ng balita. Pero may tao sanay naman sa bad news. Iba-iba no? Tapos, last question, anong practical na hakbang ang gagawin mo ngayong linggo upang mas mapalapit ka kay Lord? Sa panalangin, pagbabasa ng salita o paghingi ng tawad? Sa Kanya o sa kapwa mo? Malinaw naman yung question, ano? O di mamaya, yun yung pag-uusapan natin. Purihin ng Panginoon. Gandang hapon po sa ating lahat. Para po sa ating banal na hapunan ay yung verse na babasahin ko ay konektado din sa yung pinag-aralan natin ngayon, yung about drawing near to God. So, kahapon pa to, pinapinalize ko lang na ano kayang verse. So sabi dito sa John 15:5 hanggang 8, kung may Bible kayo, ang sabi, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Actually, ito yung, pag ako yung nagli-lead ng meeting doon sa office, ay ito yung palagi kong sinishare. John 15:5. Sabi nga ng Lord, iba pag hindi tayo nananatili sa Kanya, para tayong sanga na natutuyo. Kasi siya yung puno, di ba? Tayo yung mga sanga. Sabi ko sa kanila, mga kasamahan ko, karamihan doon, mga hindi mananampalataya. So sinasabihan ko, kaya ng Lord tong project natin kasi mayroon kaming time-based kami ngayon Dapat matapos namin by October, mapa-under namin. Ano na ngayon? August na. So, kasi yung 5 years na project ay pinapatapos lang sa amin ng 1 taon. Imagine that. 5 years usually yan 1 taon lang namin gagawin. Ano na ngayon? Kulang na lang ng August, September. 2 months na lang. Nakakalahati pa lang kami. So sabi, kaya ng Lord yan. Basta, aasa tayo sa Kanya. Di ba? Kailan tayo lumalapit sa Panginoon kung mayroon tayong problema o wala? O mas relax lang? Hindi natin sasabihin na problema. Challenge, let's say. Di ba pag may mga challenges tayo, mas lumalapit tayo sa Panginoon kaysa yung relax lang tayo. So,
Anong mangyayari ngayon? So kayo na sumagot doon. Ano yung gusto nyo? Maraming challenges o konting challenges? So it's between us and the Lord na doon. Kung ano yung pipiliin natin. If we want na mas lumalapit tayo sa Panginoon. Di ba sabi ng Lord, hindi tayo yung pumili sa Kanya. Siya yung pumili sa atin. Okay? So ito yung verse natin. So bakit ito yung pinili ko? Dahil yung gagawin natin, it's Lord's Supper, yung katawan at ang dugo ni Kristo na Kanyang binigay para sa atin, ating alalahanin. So in doing so, ibig sabihin, pag inaalala natin, di ba, pag naalala natin, kung sino yung inaalala natin ay mayroon tayong celebration. So this is a celebration for us to remember Jesus Christ. Lumalapit tayo sa Kanya, di ba? So, let's pass the elements. Please, mga deacons. If you have your Bible with you, binibuksan niyo sa Romans chapter 5, verse 17. Romans 5:17. Ang sabi doon, by one man's offense, death reigned through that one man. Sino yun? Si Adam. Death reigned through that one man. Much more, those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in this life through the one man, Jesus Christ. So sabi doon, dahil kay Adam, namatay ang mga tao, death reign, naghari. Ngunit, nung dumating si Kristo, anong nangyari doon? We reign in this life. We reign over sin. We reign over
poverty at sickness, sabi nga doon eh. We reign yung mga problema natin. So, even though hindi pa natin nakamit lahat yan, but by faith, I just confess, we confess, na kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, that we reign in this life. Yan naman yung faith, di ba? Doesn't mean na sayo na atin na lahat eh. We continue to have faith doon sa sinabi doon sa Romans 5:17, and we will reign. Pag sinabing reign, mag-reign tayo, di ba? We reign in this life. Because we already receive what? The abundant provision of grace and the gift of righteousness. So we are righteous, declared righteous. Not on our doings, hindi yung gawa natin, but yung gawa ni Jesus Christ, His righteousness. Gift, di ba? Gift of righteousness. Sino nakatanggap ng gift? Di ba lahat tayo? All of us receive that gift of righteousness. Romans 8:1, there's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. So wala nang condemnation because binayaran in Jesus Christ. Sabi niya, nagkasala nga kagabi ah. Yes. We confess din, siyempre. Hindi tayo masaya pag nagkasala tayo. Malungkot tayo, but let's remember, binayaran na ni Christ yan 2,000 years ago. We just admit, kasi kung di natin aaminin, nagkasala tayo, hindi naging mayabang tayo before the Lord. But remember, pag nagkasala tayo, bayad na yan. We are already declared righteous. Okay? So, manalangin tayo. Yes, O Lord, aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil po sa pinadala niyo po ang iyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesus, upang tubusin po kami sa lahat na aming mga kasalanan, lahat na sumpa na natamo namin before nung dahil sa pagkakasala ng aming mga magulang na si Adan at si Eva. Ngunit salamat po for Jesus Christ, for redeeming us, for saving us, and giving us the abundant provision of grace and the gift of righteousness, that we now reign in this life together with you, Lord. We praise you and we give thanks to you in Jesus' name. Amen. So let's partake. Purihin ng Panginoon. Sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Magandang araw mga kapatid. Ngayon po ay August and ito po yung aming birth month ng aking unika iha, si Sandra. Yan, ang future architect ng aming pamilya. Isa sa pinakamalalim na hangarin ng isang tunay na Kristiyano o kagaya natin ay ang mapalapit sa presensya ng Panginoon. Gusto nating maramdaman ang kanyang pagiging malapit, makalakad kasama siya at mamuhay ng naka-align sa kanyang kalooban. Pero paano nga tayo mapapalapit sa Diyos? Isa sa napakagandang paraan ay ating pagbibigayan bilang Kristiyano, at the same time, pagbibigay natin ng ating tithes and offerings sa Panginoon. Kapag nagbibigay tayo ng ating tithes and offerings, hindi lang tayo tumutupad sa isang obligasyon, ito ay isang uri ng pagsamba. Para bang sinasabi natin, Lord, ikaw ang una sa buhay ko. Sa bawat pagkakataon na nagbibigay tayo, isang hakbang palapit sa presensya niya ang ating ginagawa. Dahil ang pagbibigay ay nangangailangan ng pananampalataya or faith.
pagpapakumbaba, at pagsuko. The Bible says, kagaya nung binasa ng ating kapatid na Aser kanina, draw near to God and He will draw near to you. Kapag lumalapit tayo sa Diyos ng may tunay na puso, kahit sa pamamagitan ng ating pagbibigay, siya mismo ang lalapit din sa atin. Hindi ito tungkol kung gaano kalaki ang ibinigay natin, kundi kung gaano katapat ang puso natin sa pagbibigay sa Kanya. Ang pagbibigay ay nagpapalaya sa ating pagiging makasarili o pagiging sakim sa pera. It builds trust and opens the door para sa malalim na karanasan sa Diyos. Kaya ngayon, habang tayo ay naghahanda para sa ating pagbibigay, ialay natin ang ating puso, lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagsamba at pagbibigay. Dahil kapag tayo ay humakbang papalapit sa Kanya, siya mismo ang lalapit at yayakap sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon para makalapit sa iyo with grateful and sincere heart. Naway maging kalugod-lugod po ang aming may bibigay o pagbibigay bilang pagsamba at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo tayong lahat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. For the last time, let's all sing praises to our Lord Jesus Christ. So give thanks to our Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn
His love endures forever. Let's sing praise. Sing praises to you, Lord God. Sing praise. Sing praise. Forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise. Let's all sing praise. Sing praise. We sing praises to you, Lord. Sing praise. Sing praise. And forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and sing forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Yes, we sing praises to you, Lord God, forever. Amen.